Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Pastor Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang pagbabasa ng Biblia sa buong taon ng 2024. At ngayon po ay Day 96 ng ating Bible reading at babasahin po natin ang 2 Samuel chapter 22, 23 at 24. At kung meron po kayong mga prayer requests, iwanan nyo lamang po ang inyong prayer request sa comment section ng video posting na ito. At pakilike and share po ang posting na ito sa inyong mga kaibigan at mga kapamilya. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Samuel chapter 22. Inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh ng araw na iniligtas siya ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. Si Yahweh ang aking tagapagligtas, matibay na muog na aking sanggalang. Ang Diyos ang bato na aking kanlungan, aking kalasag at tanging kaligtasan. Siya ang aking panggalang sa mga marahas ay siya kong tanggulan. Kay Yahweh ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y kanyang inililigtas. Purihin si Yahweh. Pinapalibutan ako ng alon ng kamatayan. Tinutugis ako nitong agos ng kapahamakan. Daigdig ng mga patay ako'y pinupuluputan. Patibong ng kamatayan ang aking dinaraanan. Sa kagipitan ko ako ay tumawag, ang Diyos na si Yahweh ay aking hinanap. Mula sa templo niya ay kanyang dininig ang aking pagsamo at ang aking hibik. Niyanig ang lupa nang siya'y magalit at nauga pati sandigan ng langit. Nagbuga ng usok ang kanyang ilong at mula sa bibig lumabas ang apoy. Hinawi ang langit, bumaba sa lupa, makapal na ulap ang tuntungang pababa. Sakay ng kerubin, mabilis lumipad. Sa bilis ng hangin siya ay naglayag. Nagtago sa likod ng dilim na ipong tubig, ulap na maitim. At magmula roon, gumuhit ang kidlat at sa harap niya ay biglang nagliwanag. Nagpakulog si Yahweh mula sa langit, tinig ng kataas-taasang Diyos ay narinig. Mga palason niya ay pinakawalan dahil sa kidlat ng mga kaaway niya ay nagtakbuhan. Sa sigaw ni Yahweh sa mga kaaway, sa apoy ng galit niyang nag-aalab, ang tubig sa dagat ay halos maparam. Mga pundasyon ng mundo'y naglitawan. Mula sa ilalim ng tubig sa dagat, iniahon ako't kanyang iniligtas. Iniligtas ako sa mga kaaway na di ko makayang mag-isang labanan. Sa kagipitan ko, ako'y sinalakay, subalit para sa akin si Yahweh ang lumaban. Sapagkat sa akin siya'y nasiyahan, iniligtas niya ako sa kapahamakan. Ginanantimpalaan ako ni Yahweh pagkat ako'y nasa katuwiran. Pinagpapala niya ako dahil ako'y walang kasalanan. Sapagkat ang tuntunin ni Yahweh ay aking sinunod, hindi ako lumihis sa landas ng aking Diyos. Aking sinunod ang buong kautusan, isa mang utos niya ay hindi ko sinuway. Nalalaman niyang ako'y walang sala sa gawang masamay, lumalayo tuwina. Kaya't ginantimpalaan ako ni Yahweh pagkat ako'y nasa katuwiran. Pinagpapala niya ako dahil ako'y walang kasalanan. Sa mga taong tapat, ikaw rin ay tapat. Sa mga matuwid kang ganap. Sa pusong malinis, bukas ka at tapat. Ngunit sa mga baluktot, hatol mo'y marahas. Mga nagpapakumbaba sa iyo'y inililigtas, ngunit ang palalo'y iyong binabagsak. Ikaw po, O Yahweh, ang aking tanglaw. Pinawi mong lubos ang aking kadiliman. Sa tulong mo'y nalulupig ko ang mga kaaway. Sa pamamagitan mo, Diyos, anumang pader ay nahahakbang. Mga paraan ng Diyos ay walang kapintasan. Pangako ni Yahweh ay sadyang maaasahan. Sa pagpapakupkop, siya ay kalasag. Maliban kay Yahweh, may Diyos pa bang iba? Iisang tanggulan, hindi ba't siya na? Ang Diyos ang aking muog na kanlungan, ang nag-iingat sa aking daraanan. Tulad ng sa usa, paako'y pinatatag sa mga bundok, iniingatan akong ligtas. Sinanay niya ako sa pakikipagdigma, matigas na pana, kaya kaya kong mahila. Ako'y iniligtas mo, Yahweh, ng iyong kalinga.
at sa tulong mo ako'y naging dakila. Binigyan mo ako ng pagtataguan, kaya hindi mahuli ng mga kalaban. Mga kaaway ko ay aking tinugis hanggang sa malipol. Di ako nagbalik. Nilipol ko sila at saka sinaksak, at sa paanan ko sila ay bumagsak. Pinalakas mo ako para sa labanan, kaya't nagsisuko ang aking mga kalaban. Mga kaaway ko'y iyong itinaboy, mga namumuhi sa aking pawang nalipol. Humanap sila ng saklolo, ngunit walang natagpuan. Hindi sila pinansin ni Yahweh nang sila'y nanawagan. Tinapakan ko sila hanggang sa madurog. Pinulbos ko silang parang alikabok. Sa mga lansangan, putik ang inabot. Sa mga naghimagsik, ako'y iyong iniligtas. Pamamahala sa mga bansa sa aki iniatas. At marami pang ibang sumukot na bihag. Ang mga dayuhan sa aki yumuyukod kapag naririnig ang tinig ko. Sila'y sumusunod. Sa laki ng takot ay naglalabasan sa kanilang kutang pinagtataguan. Mabuhay si Yahweh, purihin ang aking batong tanggulan. Dakilain ang aking Diyos, ang bato ng aking kaligtasan. Nilulupig niya ang aking kalaban at pinapasuko sa aking paanan. Iniligtas ako sa aking kaaway. Ako'y inilayo sa sumasalakay. Sa taong marahas, ipinagsanggalang. Sa lahat ng bansa, ika'y aking pupurihin. Ang karangalan mo'y aking aawitin. Ang iyong pangalan aking sasambahin. Pinagkaloobang matagumpay, lagi ang abang lingkod mong piniling hari. Di mo kailanman pababayaan ang iyong lipi, na si Haring David at ang kanyang mga susunod na lahi. 2 Samuel chapter 23. Ginawang dakila ng Diyos si David, anak ni Jesse. Siya ang lalaking pinili ng Diyos ni Jacob upang maging hari. Siya rin ang may akda na magagandang awit para sa Israel. Ito ang kanyang mga huling pangungusap. Nagsasalita sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh, ang salita niya ay nasa aking mga labi. Nagsalita ang Diyos ng Israel, ganito ang sinabi niya sa akin. Ang haring namamahalang may katarungan o namamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos ay tulad ng araw sa pagbukang liwayway, parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap at nagpapakislap sa dahon ng damo pagkalipas ng ulan. Gayon pagpapalain ng Diyos ang aking sambahayan dahil sa aming tipan na walang katapusan, kasunduang mananatili magpakailanman. Siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay, ano pa ang dapat kong hangarin. Ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik na itinatapon. Walang mga has dumampot sa kanila at upang sila'y ipunin, kailangan ang kasangkapang bakal. Kapag naipon naman, sila'y tutupukin. Ito ang mga pangalan ng mga magigiting na kawal ni David. Ang unay si Yoseb-Basebet na taga Takemon. Siya ay ang pinuno ng pangkat na kung tawagay ang tatlo. Sa isang labanan, nakapatay siya ng 800 kalaban sa pamamagitan lamang ng kanyang sibat. Ang pangalawa ay si Eleazar na anak ni Dodo mula sa lahi ni Ahohi. Siya ang kasama ni David sa Pas-damim nang sila'y lusubin ng mga Filisteo. Natalo ang mga Israelita at nagsiatras liban kay Eleazar. Hinarap niyang mag-isa ang mga Filisteo hanggang sa manigas ang kanyang kamay sa paghawak ng espada. Ngunit pinagtagumpay siya ni Yahweh ng araw na iyon. Pagkatapos ng labanan, saka pa lamang bumalik ang kanyang mga kasamang kawal para samsaman ang mga kaaway na napatay niya. Ang pangatlo ay si Sama na anak ni Age, isang taga-Arar. Si Lehi ay may isang bukid na may tanim na gisantes. Dumating ang mga Filistea at doon nagtipon. Natakot ang mga taga roon at sila'y tumakas. Ngunit dumating si Sama at tumayo sa gitna ng bukid upang ipagtanggol ito. Napatay niya ang mga Filisteo sa tulong ni Yahweh. Pagsisimula ng anihan, tatlo ang magigiting na 30 ang nagpunta kay David sa yungib ng Adulam. Nagkakampo noon ang isang pangkat ng mga Filisteo sa libis ng Rephaim. Nang panahong iyon, si David ay nagkukubli sa isang kuta samantalang nagkakampo sa Bethlehem ang mga kawal na Filisteo. Dala ng matinding pananabik na bigkas ni David ang ganito. Sana'y makainom ako ng tubig buhat sa balon sa may pintuang bayan ng Bethlehem.
Nang marinig nila iyon, nangahas silang lumusot sa mga bantay na Filisteo at kumuha ng tubig sa balong na bangkit. Dinala nila ito kay David, ngunit hindi niya ito ininom. Sa halip, ang tubig ay ibinuhos niya sa lupa bilang handog kay Yahweh. Sinabi niya, "Hindi ko ito kayang inumin, Yahweh. Para ko na ring ininom ang dugo ng mga nagtaya ng kanilang buhay upang makuha ito." Minsan pang nakilala ang tapang ng tatlong magigiting na kawal na ito sa ginawa nilang iyon. Ang pinuno ng pangkat na binubuo ng 30 ay si Abisai, kapatid ni Joab na anak naman ni Zeruias. Kinikilala siya ng mga ito sapagkat minsay pinuksa niya sa pamamagitan lamang ng sibat ang 300 na kaaway. Ito ang dahilan kaya ginawa siyang pinuno ng pangkat. Ngunit kahit kinikilala siya sa 30, hindi pa rin siya ang kasintayag ng tatlong magigiting. Si Benanias na anak ni Joidang, taga Kabzeel, ay isa ring magiting na kawal sa maraming pakikipaglaban. Siya ang pumatay sa 2 lalaki na ipinagmamalaki ng Moab. Minsan, ng panahong madulas ang lupa dahil sa yelo, lumusong siya sa balon at pinatay ang isang leon na naroon. Siya rin ang pumatay sa isang higanteng Ehipsyo kahit ang sandata niya ay isa lamang pamalo. Naagaw niya ang sibat ng Ehipsyo at iyon ang ipinampatay rito. Iyan ang kasaysayan ng bantog na si Benaias, ang labis na hinahangaan at kaanib ng 30. Sa pangkat na ito, siya ay talagang kinikilala, ngunit hindi pa rin siya ang kasintagyag ng grupong ang 3. Dahil sa kanyang tapang, ginawa siyang sariling bantay ni David sa kanyang palasyo. Ang iba pang kabilang sa pangkat ng 30 ay si Asahel na kapatid ni Joab, si Elhanan na anak ni Dodo na taga Bethlehem, si Sama na isang Harodita, si Elika na Harodita rin, si Heles na isang Peleteo, si Ira na anak ni Ekis na taga Tekoa, si Abiezer na taga Anatot, si Mabunay na taga Husa, si Zalmon na taga Aho, si Maharai na taga Netofa, si Heleb anak ni Baana taga Netofa rin, si Itay anak ni Ribay na taga Gibeah sa lupain ng Benjamin, si Benaias na taga Piraton, si Hiday na buhat sa mga libis ng Gaas, si Abialbon na taga Araba, si Asmavet na taga Bahurim, si Eliaba na taga Salbon, si Jasen na taga Gimzo, si Jonathan anak ni Sama, taga Arar, si Ahia anak ni Sarar, taga Arar din, si Eliphelet anak ni Ahasbai, taga Maaka, si Eliam na anak ni Ahitofel na taga Gelo, si Hezrai na taga Carmel, si Paarai na taga Arab, si Igal na anak ni Nathan, taga Soba, si Bani mula sa Gad, si Selek na taga Amon, si Naharai na taga Birot, tagapagdala ng kasuotang pagdigma ni Joab na anak ni Zeruias, si Naira at Jareb na taga Jatir, at si Urias na Hiteo. May 37 magigiting na kawal si David. 2 Samuel chapter 24. Dumating ang panahong muling nagalit sa Israel si Yahweh at ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Sinabi niya, "Lumakad ka at bilangin mo ang taga-Israel at mga taga-Juda." Kaya't inutusan ni David si Joab, ang pinuno ng kanyang hukbo, "Pumunta ka kasama ng iyong mga opisyal sa lahat ng lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba at bilangin ninyo ang sambayanan. Gusto kong malaman kung gaano sila karami." Sumagot si Joab, "Sana po'y loobin ni Yahweh na paramihin ng 100 ulit ang bilang ng sambayanan. At sana'y makita ninyo ang katuparan nito. Ngunit bakit gusto pa ninyong malaman ang mga bagay na ito?" Ngunit iginiitin David ang kanyang utos kaya't lumakad sila upang isagawa ang pagbilang sa sambayan ng Israel. Tumawid sila sa Jordan at nagsimula sila sa Aroer, tuloy sa lungsod sa gitna ng kapatagan patungong Gad hanggang sa Jazer. Pagkatapos sumulay sila sa Gilead at sa Kades, sa lupain ng mga Heteo at nagtuloy hanggang sa Dan. Mula roon nagpunta sila sa Sidon at nagpatuloy hanggang sa makarating sila sa may pader na lungsod ng Tiro. Nilibot nila ang lahat ng bayan ng mga Hivita at Kananeo at nagtapos sila sa Beersheba sa katimugan ng Juda. Nagbalik sila sa Jerusalem pagkatapos na malibot nila ang buong lupain sa loob ng 9 na buwan at 20 araw. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbong sandatahan. Sa Israel ay
sa Israel ay 800,000 at sa Judah naman ay 500,000. Matapos ipabilang ni David ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya kay Yahweh, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan pagkagising ni David, sa utos ni Yahweh ay pumunta sa kanya ang propetang si Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang pinapasabi sa inyo ni Yahweh. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang gusto mong gawin ko sa iyo. 3 taong tagutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa akin sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito, sapagkat mahabagin si Yahweh. Ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya, kaysa ako'y mahulog sa mga kamay ng mga tao." Kaya't si Yahweh ay nagpadala ng salot sa Israel, at mula sa Dan hanggang Beersheba ay 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa itinakdang panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, pinigil siya ni Yahweh. Nagbago ang pasya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ni Yahweh ay nakatayo noon sa gitna o sa giikan ni Aruan, isang Jebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya kay Yahweh, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang mga walang malay na tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Nang araw ring iyon, lumapit si Gad kay David at sinabi, "Gumawa kayo ng altar para kay Yahweh sa giikan ng Aruan." Sinunod ni David ang utos ni Yahweh nang makita ni Aruan na dumarating ang hari kasama ang kanyang mga lingkod, sumalubong siya at nagpatira pa sa harapan niyon. "Ano po kaya ang inyong pakay, kamahalan, at dumalaw sa inyong abang lingkod?" tanong ni Arawana. Sumagot si David, "Bibilhin ko ang iyong giikan para pagtayuan ng altar ni Yahweh upang mahinto na ang salot. Hindi na po na kailangang bilhin ito. Gamitin na po ninyo sa paghahandog." Tugon naman ni Arawana. Sinabi pa niya, "Mayroon po ako mga toro dito. Ito na po ang inyong ihandog. Ang kariton po namang ito at ang mga pamatok ay gawin na ninyong panggatong." Nang maibigay na niya ang lahat ng ito ay idinugtong pa niya, "Maging kalugod-lugod nawa ang inyong handog kay Yahweh na inyong Diyos." Ngunit sinabi ng hari, "Hindi maaari. Babayaran kita sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin." Kaya't binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro sa halagang 50 pirasong pila. Gumawa nga siya ng altar at nagdala roon ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David para sa bansa at tumigil nga ang salot sa Israel. At ito po ang salita ng Diyos sa araw na ito. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at amen.